it's Friday nga pala, magwi-weekend na naman. At napag-isipan ko nga pala na mag-grocery shopping. So si Mr. nga pala ay nasa work, yung mga bata naman is nasa school. So solong-solo ko ngayon ang ating shopping trip. So magta-travel nga pala tayo ng 15 minutes papunta sa isang supermarket. So meron namang malapit na grocery shopping, kaya lang napag-isipan ko dito sa Pack and Save kasi medyo mura-mura yung mga bibilhin at baka makasave tayo today. Meron nga pala akong listahan at first stop, yung fresh produce. Pagkapasok mo ng supermarket, unang-unang bubungad talaga sa'yo is yung mga prutas tsaka mga vegetables. Season nga pala dito sa New Zealand ngayon ng mandarin o yung orange, pongkan. Mga 150 to 200 pesos yung per kilo ng mandarin o yung pongkan. Meron ding persimmon, so season dito ngayon. Pear at tsaka banana from Philippines. Hindi ko talaga alam kung bakit ibang-ibang lasa ng mga banana na pinapadala nila dito sa New Zealand. Ibang-iba talaga yung nasa Pilipinas. Napakasarap talaga yung nasa Pilipinas. Pagdating dito sa New Zealand, medyo apa. After ng fresh produce at saka mga vegetable is dito naman tayo sa meat section. Meron nga palang nagtanong magkano daw ang kilo ng baboy. It's $14.99 or around 500 pesos per kilo ng baboy dito sa New Zealand. So napakamahal. Pero organic naman at walang halong chemical. So yung baboy nila dito sa New Zealand is vegetarian sila at kumakain ng mga damo. So yung goal natin ngayon is makasave tayo ng pamilihin natin. So hopefully makapag-spend lang tayo ng mga $300 or less. $300, mga 10,000 pesos yan. So alam nyo ba dito sa New Zealand napakamahal din ng butter. So before is $5 lang ito, $3. Ngayon naman is umabot na talaga ng $10. So yung $10 nga pala guys is mga 300 pesos. So, akala ko talaga dito sa New Zealand is mura-mura yung mga dairy products nila. Kasi nga, ito na mga dairy, mga baka, at saka mga gatas. Dito nakabase yung Angkor, pero napakamahal na mga dairy products nila ngayon at the moment. Sumipa talaga dahil sa inflation. Ini naman is, bubunot tayo ng mga chichirya. Hindi nga pala ito chichirya, ito yung mga snacks, potato chips. Canned tomatoes para sa ating pagluluto at muni-muni muna bago magbunot ng mga bagay-bagay na kakailanganin natin sa bahay. Sugar, importante yung sugar guys. Pag walang sugar, wala pait yung kape. So dito din tayo sa pasta. Special nga pala, may discount ngayon. Simula talaga yung nag-school lunches na kami, medyo umipa na rin yung ating budget. Kasi nga, yung mga anak ko kumakain ng mga healthy snacks. Meron kasi silang mga protocol dito sa mga pwede mong ilagay sa mga lunch boxes. At saka yung mga healthy snacks medyo mahal din. Pagkatapos ko nga palang magbayad, nakita ko nga pala yung ating target. So ito nga palang supermarket is hindi sila nagpapack ng kanilang mga grocery shopping. Hindi na nila nilalagay sa mga shopping bags. Ikaw na maglalagay guys kasi nga wala na silang mga staff. Akala talaga ng iba, napakasarap maging buhay nanay. Wala kang gagawin, yung tipong upo-upo ka lang at hihintay kang umuwi yung mga anak mo sa school, semester sa trabaho. So the truth is, hindi ka talaga upo. Meron ka mga dapat gagawin sa bahay. Maglilinis, maglalaba, tapos mag-grocery shopping. Bilis pa naman tumakbo ng oras at pagkaupo mo, oras naman para mag-pick up ng mga bata. Tapos uuwi na sila sa bahay, mag-iasikaso ka naman sa hapunan. Swerte siguro yung mga nanay na meron silang mga kaagapay sa buhay, mga katulong sa bahay. Dito, ikaw talagang gagawa lahat-lahat. So guys, ito lahat nabili ko today for our grocery shopping. So ayan, worth 10,000 pesos or 290 New Zealand dollars. So ayan. Arrange na tayo. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!